Amen. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin eh. Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan ho noon nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag eh. 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa rules of court at base na rin dito sa rules of procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imagine ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo eh. At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto ay 60 minutes eh. Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras, times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga 5 minuto eh. And times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ngayon kung tanong ninyo kung hindi niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan,
Ganon din, no? 84 lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na nag-speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Ipagbigyan na rin po natin sila rito. Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, ay kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang atin pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat, as I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Kay Rolly Galinato, maraming salamat sir sa paliwanag, maraming henyo sa kongreso natin. Tama Rolly, dahil nga yung 3 plus blank nasasagot nila na ang resulta ay 6.325 trillion. Yan ay sa kabila ng 28 blanko sa final ratified, approved, and filed by Bicameral Conference Committee report. Si Linsky, perma para sa pera. Tama rin po yan. At ang ating Chinese ba to, Japanese yung pangalan, kailangan nilang managot dyan. Dapat po yan ay hindi bigyan daan ng Senado. At hindi po dahil walang authority ang mga mambabatas na mag-initiate ng impeachment complaint. Hindi po, ibibigay natin sa kanila yon. Malinaw sa saligang batas, exclusive po ang impeachment complaint na manggagaling sa mababang kapulungan. Kanila po yan. Absolute po yung kanilang karapatan. Absolute po yung kanilang prerogative. Wala pong debate ron. Maaari silang mag-initiate
ng impeachment complaint. Pero ibang usapan ho pag merong paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Hindi ho pwedeng mas mataas ang kapangyarihan ng mababang kapulungan sa ating saligang batas. Doon po sa mga abogado at law student at yung bihasa sa ating mga batas, meron po tayong kasabihan at desisyon ng Korte Suprema na the spring cannot rise above the source. Hindi ho pwedeng mas mataas ang panggagalingan ng kapangyarihan ng House of Representatives kesa sa kung saan nanggagaling ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ay para maunawaan ninyo na ito pong ginawa nila ay pangbubudol na naman. It's a distraction para malihis po yung usapan dito sa 2025 anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Nahuli po sila dyan, nasukol po sila dyan, pilit silang kumakawala, kaya kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapalusot at distraction at saka diversion, kaya sila ngayon ay nag-file at nagsampa nitong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito naman po ang sadya nating layunin, pasimplihin po yung mga malalalim na usaping panlipunan na dapat po ay kasali kayo because it is also my mission and advocacy to raise the level of public discourse, subalit sa pinaka-simpleng pamamaraan at pananalita para kasali po ang lahat ng Pilipino. Kay The Great, apply po ako sa iyo, volunteer para dito sa Leyte. Maraming salamat, The Great. Welcome. Welcome po lahat ng volunteers. Kaya po, kagaya po nung aking sinabi nung Sabado, nung nagtipon-tipon po yung mga volunteers na nag-organize po ng isang dinner para sa akin, ito pong kampanyang ginagawa natin ay People's Campaign. Welcome po lahat ng mga gustong mag-volunteer at kinakalangan ko po ng marami pang volunteers. Boy, nabudol ako. Attorney Vic, pwede bang mag-file si VP Sara sa Supreme Court? Motion to quash sa kanya impeachment. Number 1 po kayo sa amin. Boy, nabudol ako. Sa aking personal at legal na pananaw, hindi nararapat na magtungo sa Supreme Court si Vice President Inday Sara Duterte sapagkat kapangyarihan po ng mababang kapulungan na mag-initiate ng impeachment. I am not questioning or even assailing the authority of the House of Representatives to initiate the impeachment proceeding against any impeachable official. Constitutional mandate po nila yan eh. At in certain cases, hindi naman absolute, constitutional duty po nila na mag-initiate ng impeachment proceeding. Subalit, pagdating po niyan sa Senado, ibang usapan naman po kung null and void o talagang unconstitutional yung inihain na verified impeachment complaint. Ang isang complaint po ay hindi nagiging verified for the information of the House of Representatives. Hindi po nagiging verified ang isang complaint dahil lamang linagay yung titulo, verified impeachment complaint. Meron pong meaning yung verified. Ibig sabihin po niyan, nabasa ng mga nagdedemanda at yung kanilang nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or based on authentic documents.